Si yo fuera ser casada con alguien que no me gusta, ¿aceptaría? Sa gitna ng kaguluhan sa Pilipinas, sa ilalim ng pananakop ng Espanya, isang dalaga na nagngangalang Maria Clara ang nahaharap sa isang kapalaran na mas maluwit pa kaysa sa kamatayan. Napilitang magpakasal sa isang taong hindi niya mahal bilang isang desperadong hakbang para mabuhay. Siya ay naging simbolo ng pang-aapi ng rehimen at ang halaga ng paglaban. Saksihan ang trahedyang kagandahan ng sakripisyo ni Maria Clara sa nakakaingganyong kwento ng pag-ibig, pagkawala at pakikipaglaban para sa kalayaan. Si Kapitan Tiago ay tuwang-tuwa dahil hindi siya nahuli at nakaranas na gamitan ng makina elektrika at hindi na bilanggo. Si Kapitan Tinong naman ang naimbitahan sa pamahalaan na dumaranas ng sakit, namumutla, namamanas at hindi na umiimik. Alam ito ni Kapitan Tiago, subalit hindi niya alam kung kanino magpapasalamat, pero ayon kay Tia Isabel, Ito'y nagmula sa Berhen ng Antipolo o Berhen del Carmen. nagkaroon ng balita na bibitayin si Ibarra kung saan lubos na nasaktan sa balita si Maria Clara. Mamaya-maya ay nag-usap si Maria Clara at Doña Victorina. Si Linares ay sadyang malihim at talagang mapala si Maria Clara dito. Mapo po kayo. Sadya akong pumunta dito upang kayo'y kumustahin at tiyakin kayo ay ligtas. Maraming salamat sa pagdalaw. Nagagalak akong ibalita sa iyo. Ayos lang kami. Saan naman ang papakasal ni Northern? Handa na ba ito? Mawalang galang na po sapagkat ako'y aalis na. Kinabukasan habang naglalakad si Maria Clara, nakita siya ng mga chismosa at siya'y pinag-usapan. Tignan niyo si Maria Clara. Bakas ang lungkot sa mukha. Alam niyo ba, napakagandang dalaga naman ito si Maria Clara. Aba, oo. Kaso kung pipili ng lalaki, huwag naman sana mo pagkatanga. Alam niyo ba, ang habulan ba ng Linares ni Maria Clara ay ang kayamanan nito? Iba talaga si Maria Clara, ay marunong din sa buhay. Subalit ang bilis makahanap ng ipapalit kay Ibarra na siya namang ibibitay. Bato, yan kapang... Alam mo ba kung ano ang nangyari kay Ibarra? Kakaalam ko, siya ay bibitayin. Narinig ng dalaga ang kanilang pinag-uusapan at nagpigil ng salita. At napansin ng sa di kalayuan si Padre Salve at ang dating Alperes na nag-uusap tungkol sa paglisan ng bayan. Siya ay papatapon. Kung si Ibarra ay nagtiwala sa kanyang kasulatan at hindi binigyan ng ibang kahulugan, ay sana'y siya ay mapawalang sala. Bakit ba ang sulit na sa kanyang taga-usig? Gayong iyong padala ng isang babae. Isa kang magandang babae. May maganda kang kinabukasan sapagkat napakabuti mo sa pagbibigay ng liham.
eto tsaa. Inumin mo, Maria. Ako'y labis na nag-alala sa'yo. Okay ka lang ba? Kung yung mamarapatin, maiwan mo na kita sa bill. Ina ko, aking ina, tinatawag kita. Inalis ni Maria ang singsing, hikaw at suklaw at tumanaw sa dagat. Nakita ni Maria ang bangkang may lamang damo. Bumaba si Ibarra at pumapanik at nagulat si Maria nang makita ang binata. Ako'y niligtas ni Elias. Duman lang ako sa bintana ng aking kinaroroonan upang tapusin ang isitumpa sa harap ng aking ina. Ngunit ako nagkulang sa sinumpaan. Ako'y nagpapasalamat sa pagkakataong tayo ay nag-usap ng sarilian. Maria, ako ay magpapaalam na. Ikaw ba ay may nais pang sabihin? Maniwala kang ikaw ay tunay kong mahal, Ibarra. Hindi ko ninanais na ika'y pilitin ka sa aking mga sinasabi. Ngunit nais ko lang malaman mo ito. Nagulat si Ibarra at napatid. Pinayuhan ako ng isang taong nagtapat sa akin kung sino ang aking tunay na ama na ikailayuan ko at hindi ko masisiguro kung ang aking ama ay mapapatawad ako sa kalapastangan na ginawa ko sa kanya. Kung ako man ay ikakasal sa iyo, ay ibubunyag niya kung sino ang aking tunay na ama, aking langatan, ang pangalan ng aking ina at ang dangal ng aking ama. Iyan ang sulat ng aking tunay na ama kung paano niya ako kinamuhian sa sinapupunan at ninanais na ako'y mamatay. Tuluyan itong kinalimutin ng aking ama at itinago ito sa aking ina. Ngayon, sabi mo sa akin, dapat ba ako hamakin at bigyan ng iting pag-ibag matapos mo marinig itong lahat? Ikaw ay isang anghel. Ang aking sinasabi ay sapat na para paniwalaan ka. Ibarra, ako ay magpapakasal na kay Linares at ito'y ibig ng aking ama. Ako ay may utang na loob sa kanya sapagkat ang pag-aaruga niya ay binigay sa akin Sa labas ng kanyang tungkulin. Kung gayon, ano pa ang iyong binabalak? Hindi ko alam. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin pa. Ngunit Ibarra, ano na mangyayari sa atin? Tandaan mo, ako isang takas na bilanggo at sa isang iglap ay maaari nila akong makita. Niyakap ni Ibarra si Maria at umalis na.